Dati nang pumupunta si Santa kina Lisa sa Marikina, kaya hindi na nagulat ang mami ng kaibigan, si Mrs. Marshall, nang bigla siyang sumulpot doon ng Sabado ring iyon. "Halika, tuloy Santa," sabi ni Mrs. Marshall. "Good morning ho," bati ni Santa. "Dumiretso ka na sa loob, iha. Pasensya na. Hindi kita maasikaso," sabi pa ni Mrs. Marshall. "Hindi ka na naman bisita dito." Nasa balkonahin ng bungalow nila si Mrs. Marshall, siniservisan ng manikurista. "Okay lang ho, ani Santa. Kumusta na ho ang pinabunot ni Lisa? Hindi na ho ba nagdurugo?" "Naku, sobra pa siguro sa okay," sabi ni Mrs. Marshall. "Kagabing pagkatapos ninyong magtsikahan sa telepono, sinumpong ng gutom. Pagka-raid ng ice cream sa freezer, nagpabili pa ng pizza dyan sa bagong tayong branch ng Dominick's sa labasan. Parang hindi bagong bunot ang wisdom tooth." Natawa si Santa. Hindi iyon bago sa kanya. Ang pagiging maganang kumain ng kaibigan. Kitang-kita naman ang ebidensya sa siksik na katawan ni Lisa. "Nasaan ho ba siya?" tanong ni Santa. "Nag-iinin pa sa oras na to. Pasado 10:00 na noon." "Sige," sabi ni Mrs. Marshall. "Puntahan mo na lang sa kwarto niya. Kalampagin mo para mapilitang bumangon." "Sige ho, Mrs. Marshall. Tutuloy na ako sa loob." Nakailang hakbang na ang dalaga, papasok sa salas, nang may ipahabol si Mrs. Marshall. "Pakitanong nga iha, kung pamamanicure siya pagkatapos ko rito." "Oho," sabi ni Santa. Makalawang kumatok si Santa sa pinto ng bedroom ng kaibigan, pero walang sagot. Hindi nag-alinlangan ang dalaga. Inilakas niya ang pangatlong pagkatok. Alam niya, hindi mamasamain ni Lisa ang pambubulahaw niya rito. Tanghali na naman. "Bakit ba?" Yamot ang tono ni Lisa. "Lisa, si Santa ito," sabi ni Santa. Saglit lang at nabuksan ang pinto. Nakapadyama pa si Lisa. Gulo ang buhok at gulat na gulat ang ekspresyon. "Hello Lisa, good morning." Natigilan si Santa. May kung ano siyang naaamoy. "Aniya, ano yun? Parang ano? Scented candle?" Sinunggaban ni Lisa ang braso ni Santa at pabaltak siya nitong pinapasok sa loob. Nagulat si Santa sa ginawi nito. Pagkagulat na nahalinha ng pagtataka pagkakita sa umuusok pang kandila. Nahalatang bagong kapapatay lang sa harap ng munting altar sa silid. Tanong ni Santa, "Nagdarasal ka ba?" "Shh!" sabi ni Lisa. "Huwag mong ilakas. Baka marinig ka ni Mami." Kung hindi lang seryoso ang ekspresyon ng kaibigan, tiyak na matatawa si Santa. Hininaan niya ang kanyang tinig. "What's the big deal?" tanong ni Santa. "Bakit ayaw mong marinig ng mami mo na nagdarasal ka? Matutuwa nga yun. Kahit di ka niya kalad ka rin sa simbahan kapag linggo, nagdarasal ka rin pala sa ganitong oras kapag Sabado." "Ibang dasal ang ginagawa ko," paiwas na tugon ni Lisa. "Oh, bakit napasugod ka?" Saka palang naalala ni Santa ang ipinunta niya roon. "Tinakasan ko ang nanay ko. Ayokong abutan niya ako sa bahay pagkagaling niya sa pagsisimba." "At bakit?" tanong ni Lisa. "Mag-uusap kasi kami. Di ba? Sabi ko sa iyo kagabi, binigyan mo ako ng ideya kung paano ko malalaman kung may pag-asa ako kay Gilbert Quevedo.
Papahula ka sa mother mo? Tanong ni Lisa. Sagot naman ni Santa. Kaso, ayaw ni nanay. Inabangan ko ang pag-uwi niya kagabi kahit gabi na tapos. Tatanggihan pala ako agad. Sabi, ngayon daw kami mag-uusap. Siguro, paliliwanagan ako kung bakit ayaw niya akong hulaan. Yun naman pala, sabi ni Lisa. Tapos, bigla mo siyang nilayasan. I realized, pabuntong hinigang, sabi ni Santa. Ayoko muna kaming magkausap ng seryoso ni nanay. Mahirap ipaliwanag, Lisa. Mahihirapan ka ngang magpaliwanag kung ganyang ni ayaw mong simulan. Sagot ni Lisa. Teka, may biglang naalala si Santa. Ipinatatanong ng mami mo kung magpapa-manicure ka raw pagkatapos niya. Nandoon sila yung manicurista sa balkonahe. Mami, ang hapon na lang ako, sagot ni Lisa. Maiistorbo ang usapan natin. Mamaya pa siguro matatapos yun sa mami mo, sabi ni Santa. Kasi simula pa lang nila. Pupunta muna ako sa banyo, Santa, sabi ni Lisa. Sandali lang ako. Magpapalit na tuloy ako ng damit. Masisermonan ako ni mami kapag nakapadyama pa ako sa oras na to. Gusto mong maghintay rito o sa salas na lang? Sa labas na lang, sagot ni Santa. Kinuha ni Lisa ang kanyang bathrobe. Si Santa ay naunang lumapit sa pinto. Pero pagkahawak niya sa seradura, may kung anong kumislap sa isip niya. Isang kakaibang bagay na umukilkil sa likod ng utak niya pagpasok sa kwarto. Nilinga ni Santa ang altar at itinutok ang tingin sa hindi karaniwan niya roong nakita sa kandilang kulay rosas. Tena na! Tulak ni Lisa kay Santa palabas ng silid. Isinaloob na lang muna ni Santa ang kanyang pagtataka. Habang kumakain si Lisa ng kombinasyong almusal at merienda, sinikap ni Santa na katwiranan ang pag-iwas niya sa ina. Ikinwento niya muna ang naging takbo ng usapan nila ng katulong nilang si Freda ng umagang iyon. Nasa komedor ng bungalow ang magkaibigan. Sabi ni Lisa, hindi ko makita ang koneksyon ng pag-atake ng guilt mo sa pag-iwas mo ngayon sa mother mo. Ang dapat nga, maging mas enthusiastic ka na mag-usap kayo ng puso sa puso. Tinitigan muna ni Santa ang hawak na baso ng iced tea. Kung hindi niya ilalabas ang talagang nasa loob niya, kailan pa? At kay Lisa lamang buo ang kanyang tiwala. Aniya, hindi ako handang makipagkomprontasyon sa nanay ko, Lisa. Meaning, sabi ni Lisa, ayaw mong magpakumbaba. Ayaw mong tanggapin na ikinahihiya mo si Madam Merlina pero okay sa'yo ang makinabang sa kita niya sa panghuhula. Hindi ko ikinahihiya ang mother ko, Lisa, sagot ni Santa. Yung pagiging fortune teller niya, yes, aminado ako. Hindi ko iyon maipagmalaki. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lisa. Sabi, I thought I knew you well. Pero mukhang hindi. Ang hirap mong ispelengin. Ikaw nga ang lumugar sa lagay ko, Lisa, sabi ni Santa. Would you be proud na ang nanay mo manghuhula? Hindi ka agad nakatugon si Lisa. Mataas ang pinag-aralan ng kanyang mga magulang, pati tatlo niyang kapatid na pulos may mga asawa na. Ang daddy niya, na 2 taon ng yumao ay controller ng isang multinational corporation. Ang mami niya, na may master's degree in public administration, ay dating assistant regional director sa isang
government department. Maaga lang nagretiro ang mami niya dahil hindi nito masikmura ang garapalang pagnanakaw ng mga kapwa ehekutibo sa departamento. Dating mayaman ang mga marsyal, lamang munting kayamanan ang kanilang nagugol sa pagpapagamot sa amang may cancer. At si Mrs. Marshall naman ay isang pambihirang opisyal ng gobyerno. Hindi ito nangurakot kahit piso habang nasa posisyon. Tamo, sumbat ni Santa. Hindi ka agad nakasagot. Ibig lang sabihin, hindi mo rin kayang ipagmalaki ang isang Madam Merlina. Bakit nga pala Madam Merlina? Biglang tanong ni Lisa. Ang layo sa Esmeralda. Yung kliyente ni nanay na may-ari ng restaurant sa Cubao, yung unang nakakumbinsi sa kanya na gawin ng seryosong hanap buhay ang panghuhula, yun ang nagbinyag sa nanay ko yun. Kaysa raw Aling Esmeralda, para raw yung pangalan ng manghula sa tabi-tabi sa Quiapo. Napangiti si Lisa. Mas may dating nga ang Madam Merlina. Female version ng magician na si Merlin. Pero napapalayo tayo ng usapan, Santa. Ikaw, sumbat ni Santa, ang naglihis ng usapan ko mo, hindi mo rin pala kayang ipagmalaki ang magulang na panghuhula ang trabaho. That's not exactly true, Santa, sabi ni Lisa. Yung narating ng mami ko, kaya rin ang kahit sinong may opportunity sa mabuting edukasyon. Pero yung kakayahan ng mother mo, it's definitely a gift. Hindi siya nambobola lang o nanggogoyo ng kapwa para kumita. Iyon ang dapat mong ipagmagaling, Santa. Ang panghuhula niya, ang ikinasira ng pamilya namin at ikinamatay ng kuya ko. Alam mo naman yan, Lisa. Yun siguro ang talagang kapalaran ng pamilya mo, sabi ni Lisa. Ewan ko, Lisa. Malungkot na tugon ni Santa. Hay, Santa, sabi ni Lisa. Nakakaloka ang takbo ng isip mo. Sinisisi mo ang mother mo dahil doon, pero kagabi lang nagpuyat ka para hilingin sa kanyang hulaan ka. Kung ako sigurong nanay mo, mababatukan kita. Noon sumilip sa komedor ang katulong ni Lisa. Sinabi nitong tapos na ang manikurista sa mami nito. Sandali na lang kamo, sabi ni Lisa sa katulong. Kumakain pa ako. Sabi naman ni Santa, magpapamanicure na rin ako para makakain ka ng husto, ano? Good idea, ani Lisa. Walang plano si Santa na kina Lisa mananghali. Ibig niya lang talagang may mapaghingahan ng loob at mapagpalipasan ng oras. Pagka-pamanicure, ang intensyon niya ay magdaan sa super branch ng National Bookstore sa Araneta Center sa Cubao. Bibili siya ng ilang pocketbooks saka siya uuwi na. Pagbabasa ang paboritong libangan ni Santa kapag walang pasok sa trabaho. Pero iginiit ni Mrs. Marshall na kumain muna ang dalaga bago siya lumakad. Nagpaunlak si Santa. Sabi nga ng mami ni Lisa, hindi na siya itinuturing doong bisita. Pagkakain, nagpaalam na sa magkaibigan si Mrs. Marshall para sa kanyang beauty rest. Nagpaalam na rin si Santa upang umuwi. Oh, yung handbag mo, tanong ni Lisa, nasaan? Nasa kwarto, di ba? Makikisalamin nga muna ako sa tokador mo, Lisa, sabi ni Santa. Magkasamang bumalik sa silid tulugan ni Lisa ang dalawa. At iyon ang ikinaantala ng paglakad na ni Santa. Sa may pinto pa lang kasi, tumuon kaagad ang mga mata niya
sa kulay rosas na kandila sa munting altar. Espesyal ba ang idinadasal mo, Lisa? Kaswal na usisa ni Santa. Kaya espesyal din ang gamit mong kandila? Hinaltak ni Lisa ang kaibigan papasok sa silid, sabay takip sa bibig ni Santa. Mukhang matutuklasan na ni Santa ang paggamit ng kulay pag-ibig na kandila na obviously ay ginagawa ng best friend niyang si Lisa. Ang tanong, sino ang pinaggagamitan niyo ni Lisa at maiinggan niya kaya si Santa na gamitin din iyon? Abangan